Yo, what up sa inyo guys? Tara pag-usapan po natin na patuloy ang mga panayam po patungkol po dito sa sinasabi pong pag-share ng AI post nila Bato at Baste Duterte. May tugon po riyan si Senador Bato na tiyak marami ay maaalarma. Iba po ay magagalit po talaga dito. Tunghayan po natin yan sa video na ito. Pag-usapan natin ang mga sagot, ang mga pagka-justified po ng kampo po ng mga nagsishare po ng fake news, AI generated videos na sila Bato de la Rosa, Baste Duterte at iba pa. Okay, pero bago ang lahat niya, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisa na natin to. Alright mga tol. So one day ago po, no, naging usap-usapan ito sa mga pahayagan. Sabi nga po, daig pa raw ng mga Gen Z si Senador Bato de la Rosa dahil naispatan agad nila na fake news yung video tungkol sa umano'y opinion ng mga estudyante sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sabi po, nadali ng AI po sila Senador Bato de la Rosa. Nadali ba talaga o sila po ay promotor talaga dito sa mga fake news po na to? Yan po yung pag-usapan natin sa video na ito, no? Kasi una, no, makita po natin ito yung video na kumalat na AI po, no? Ayan po, makikita po ninyo. So play natin ng kaunti, no, para dun sa mga hindi pa nakakita ng actual na video na sinishare nito nila Senador Bato De la Rosa mula sa isang FB page na ay grabe sa video. Mga estudyanteng tila dinedepensahan si VP Sara sa impeachment. Umabot agad ito sa milyong-milyong views. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Sabi ni De la Rosa, maganda raw na gets ng mga kabataan ng issue at hinikayat pa ang ilang mga grupong makinig sa kanila. Kahit si Davao City Mayor Baste Duterte, shinare ito at sinabing may suporta sila ng Gen Z. Pero mabilis din ang bira ng netizens. Anila, may signs of AI ito. Sabi ni Engineer Joshua Ivan Pagyo na dating bahagi ng UST Faculty of Engineering at ngayon tech creator ng Exitech Solutions. Obvious ang pagiging AI generated ng video. For some weird reason, while he's handling the microphone, there's been some distortion on the hand, which is unnatural. Di rin daw mabasa ng maayos ang text at logo ng school sa uniform ng mga estudyante kahit high definition ito. Unreadable pati ang plate numbers at signages sa likod ng interviewees. Well, most of us are aware of how the Philippines vehicular plate numbers do look like. When have you seen one that looks like that on the video? Para kay Attorney Jesus Falsis, tila alam ni De la Rosa na peke ang post. Anya, parang extension daw ng fake news tactics ito na nasimulan noong 2016, ang pagsisimula ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puna rin ang pinaabot ni House Deputy Minority Leader Raul Manuel. Dinaig pa raw ng mga kabataan si De la Rosa na anyay natutukoy ang isang AI-generated video. Agad namang dumepensa si De la Rosa. Wala raw yan sa kung AI-generated ang video o hindi, kundi ang mensaheng dala nito. Hiling pa niya, do not shoot the messenger without reading what he delivers. Okay guys, dito sa parte po na ito, no, makikita po natin kung ano po yung matindi dito, no, sa pahayag po nila Bato de la Rosa at ano po yung nakakaalarma. Sabi po dito, no, kung AI man yan, sabi ni Bato de la Rosa po ito, no, may punto ang gumawa. Kung hindi yan AI, may punto ang mga bata na nagsasalita. So AI daw yan o hindi AI, may punto daw. Either way, the point is very clear. Very clear, and I agree with that point. Sabi niya, no? I am agreeing to the message, not to the messenger.
AI man yan na video or a written post, still I agree with the message that it conveys. Diyan ka nadali, Mr. Bato de la Rosa, no? Hindi lang naman dito usapin kung AI po yan o hindi, no? Ang usapin po dito ay ano yung isinishare mo, no? Ano yung pinalalabas mo. Pinalalabas din nyo sa pag-share ninyo ng post, 'di ba? Tingnan niyo po maiga, makinig po kayo maigi. Pinalalabas po nila na isinishare nila yung totoong mga interview mula sa mga Pilipinong estudyante. Yun po yung matindi po doon, no? Kung sila nga po ay para sa akin po malaki po, napakalaki po ng tsansa na sila po ay alam nilang AI generated na yung umpisa pa lang. Kaso nabisto. Pero ako lang naman yun, opinion ko lang naman, diba? Kung ganun nga po, na alam nila na yan po ay AI video at isinare nila at pinalalabas nila na ganyan po ang opinion ng mga Gen Z. Di fake news sila, diba? Fake news kayo. Diba? Yun. Hindi lang, nadidelay lang yung konti natin na sound effects dito, no? Anyway, yan po yung problema po dyan. Ibig sabihin, di na justified pa rin ninyo, no? Yung sagot pa lang po ni Senator De La Rosa dito, di na justified pa niyang patuloy. Huli na nga, no? Di na justified pa. Binibigyan pa ng magandang kulay ang pagbabahagi ng maling impormasyon. Di ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Mali po yan. Mali, no? So, may mga mas bago po na ano dito, no? Ito, 1 hour ago po, no? Sabi po ay depensa po ito ni Senator Bato de la Rosa kasunod ng mga punang hindi totoong tao kundi AI ang nasa videong shinare niya kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagtanggol din siya ng bise habang ang palasyo ay ginigiit na di dapat galing sa mga opisyal ang fake news. Sige po, panoorin natin saglit to bago tayo bigay ng opinion pa natin dyan. Dumepensa si Senador Bato de la Rosa kasunod ng mga punang hindi totoong tao kundi AI ang nasa videong isinare niya kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol din siya ng bise habang ang palasyo iginit na hindi dapat galing sa mga opisyal ang fake news. Nakatutok si Ravi Tima. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador De La Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis ring itinama ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message.
Sinubukan namin kunan ng payag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if Itong part na to guys, napakalayo po ng sinasabi ni BP Sara dito. No? Basta hindi ginagawang negosyo. No? Ano namang kinalaman nun sa pagiging fake news o false information spreader ninyo? Diba? I were a social media I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. O di dapat dineclare ninyong AI yun, di ba? Hindi yung sinasabi ninyo na ito ay mga Gen Z talaga. Na suportado kayo ng mga Gen Z, no? E di nagsisinungaling kayo, no? Sa YouTube nga, sa iba't iba pa, no? Kahit sa TikTok, no? Pag nag-upload ka, kailangan dinedeclare mo na yung video mo as AI generated video, hindi yung palalabasin na yan ay mukhang totoo, no? Sasabihin ninyo na ito'y Gen Z talaga, no? Mali yun, maling-mali yun, at napakalayo ng usaping negosyo dito, ha? Napakalayo po nun, ma'am. Hindi ko naman binibenta sa mga tao. Maigi pa nga kung binenta mo na lang eh, diba? Ito, sinabi ko, bebenta ko to, ang galing po ng pagkakagawa ng AI dito, tutulungan ko po kayo. Bibigay ko po sa inyo yung presyo, PM kayo, AI generated to. Mas maigi pa nga yun eh. No, kaysa dyan sa pinalalabas ninyong parang totoo yan, tapos hindi naman pala. No? Lalabas na totoo yung sinishare ninyo, ayon sa inyo, pero buti na lang po napuna. No? Napuna. Kung hindi napuna, yari. Okay, tapusin po natin. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Tama yan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Alright mga tol. So ayan po. No? Darating yung time, hindi na po, mahirapan na po tayong ma-distinguish, kumbaga, kung ito ba AI generated. What if hindi na distinguish, hindi nakilala ng mga tao na ito ay AI generated videos. Kasi tayo, kung nanonood tayo sa social media, scroll lang tayo, scroll, din na tayo masyadong nakakapag-usisa, no? Lalo, pagod ka, diba? Hindi mo alam. AI generated. No? Ibig sabihin, naniniwala ka sa pinapakita na hindi naman pala totoo. Iyan po ay ipinagtatanggol pa po nila Senador Bato de la Rosa. Kaya nakakawala po talaga ng paniniwala sa kanila. Ang marami hindi na po maniniwala talaga sa kanila. Lalo po ninyong binabagsak ang inyong mga sarili. Buti na lang, no? Hindi po hinayaan ng Diyos na kayo po ay hindi makakakita ng ganitong mga bagay dahil in the future, no, prayer lang po lahat at mahirap na po makinig sa mga tao po, no? Kaya nga mahalaga po yung salita ng Diyos yung pinakikinggan po natin dahil yun ang magiging pundasyon natin, maging batayan natin kung ano yung tama at mali. Sino man na nagsasalita, tao man, AI man yan o hindi, titimbangin mo, mali po. Maging yung sinasabi ng AI mali, no? Dahil ang impeachment constitutionally ay dapat mag-progress dahil karapatan po ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan. Ikaw ano masasabi mo sa video na ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section at syempre, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating.
See you ulit sa susunod na video.